So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po kasi, ito, nasa ano ako nito kanina, nasa sasakyan ako nito kanina, no pinapanood ko to. Kaninang hapon pa to eh. So, dito po kasi, meron po kasing allegation, itong si Colonel Asierto, regarding po kay Michael Yang. So, alam naman po natin kung ano yung nangyari dito kay Asierto at kay Michael Yang, no? So, pag-usapan muna natin. So, dito po, sabi ko kasi dito itan. Sabi ni Asierto, kanina lang to eh. Asierto Duterte ordered my arrest for knowing Michael Yang drug ties. So alam naman po natin na itong si Colonel Asierto, mga kababayan, siya po yung gumawa po ng report na si Michael Yang po talaga ay sangkot sa droga. So kanina po, nabanggit niya po yan kanina sa Quadcom. Yun nga lang mga kababayan, ang nakakagulat dito, yung mga naging reaction nga po ni dating PDEA chief ito ni Duterte dati na si Wilkins Villanueva, na ngayon, inamin po ni Wilkins Villanueva na si Michael Yang po ay na-clear sa droga. Na-clear po si Michael Yang. So, nangyari po yan 2020. 2020 po kasi na-clear po itong si Michael Yang sa droga. Okay. So ngayon, ang tanong ngayon dito kay Wilkins Villanueva, bakit? Bakit na-clear itong si Michael Yang sa droga noong 2020? Nung panahon po ni Duterte. Okay? At ngayon, ito yung sinasabi ni Asierto eh. Okay. Dismissed Police Colonel Eduardo Asierto on Thursday told lawmakers that former President Rodrigo Duterte ordered his arrest for knowing about former Presidential Economic Advisor Michael Yang and Alan Lim's alleged involvement in the illegal drug trade. Asierto barred this during the House of Representatives Quad Committee hearing on Duterte's drug war. Okay, di ba? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. The former anti-narcotics agent said after Manila Representative Ernesto Junicio Jr. asked why he thought was the person behind the death of his comrades. Yon. Kasi hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? May mga kaibigan din po kasi itong si Asierto na pinapatay din po ni Digong. At isa lang po yung tinuturong dahilan. Sila po ay sinangkot nila sa report nila na si Michael Yang po ay sangkot po talaga sa droga. So ito, actually may video dito eh. Ito, panoorin natin to Mr. Chair, habang tinatanong ni Honorable Congresswoman Luistro si Colonel Asierto, inabanggit niya ang pangalan ko as one of those na may patong sa sindikato. Sige, please explain. You have 2 minutes. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 38 years laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, at illegal drugs. Never na pumatong ako. Yung nagsasalita dito si Wilkins Villanueva itong nagsasalita Kaya akong tumingin kahit kaninong mata na wala akong pinirahan kahit kanino. Now, bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Now, tinanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano ba ang report na ibinigay mo kay General, kay PNP? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na tingnan niyo ang ginagawa ni yung ginagawa ni Wilkins Villanueva dito, no? Humingi po ng oras si Wilkins Villanueva dito para sagutin yung aligasyon. Pero ang nangyari po dito, yung ginawa po ni Wilkins Villanueva dito ay pinagtanggol si Michael Yang. Imbis na unahin po ni Wilkins Villanueva yung sarili niya, na ipagtanggol yung sarili niya, di ba? Inuna niya pang ipagtanggol si Michael Yang. Kaya dito po mga kababayan, nasita po siya dito ni Congressman Abante. Nakita niyo yung ginawa niya dito? Di ba humingi siya ng oras dahil dun po sa aligasyon
ni Asierto na meron daw po siyang patong. Kaya niya na-clear si Michael Yang. Ang nangyari, nag-lawyering siya kay Michael Yang eh. Tingnan nyo. Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite clandestine laboratory. Just because kasama mo yung Alan Lim and the Johnson Chua na wala ka pang pinapasok na ebidensya na related sila, ipapasok mo na agad ang pangalang Michael Yang. In fact, walang information na pumasok sa akin na Michael Yang is involved. Point of order, Mr. Chair. Yan. Ano ba sino ang pinapaliwanag ni General Villanueva? Siya ba o si Michael Yang? Sino ba pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't mapagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair, kasi ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na lang sinabi ako kasi nagsalita, hindi ako nagkasalita kanina pa. Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi ni Colonel Asierto, Nagalit si Pastor. Di ba? Akala ko dapat ipapaliwanag mo kung totoong may patong ka ba talaga. So sabihin mo lang naman na simple lang eh. Wala akong patong, hindi totoo yan. Si Michael Yang, clear. Walang ebidensya. Tapos ang usapan, yung ginawa kasi ni Wilkins Villanueva, pinagtanggol niya pa si Michael Yang. 2 beses niyang ginawa ito. So ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to So ngayon, meron siyang palusot dito eh. So naalala nyo nung bandang 3 months ago yan, di ba? Yung si Michael Yang po ay sangkot po doon po sa nahuling warehouse sa Pampanga. Nasangkot po sa droga. 2024 po ito. Di ba? Ito ngayong taon lang to. Naalala nyo yun, di ba? Na nagkaroon po ng raid doon po sa Pampanga. So dito po, sabi dito ni Wilkins Villanueva, ito lang daw po yung first time na nasangkot daw po si Michael Yang sa droga. So dati wala. So ito yung sinabi niya, tinan nyo Pero para sa akin mga kababayan, napaka-illogical po nun eh. Napaka-illogical po nun. Paliwanag natin mamaya-maya lang. Sige, panoorin muna natin to. Sige, may isa pang video dito eh. Sige. Tama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto. balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ayan. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Inuulit pa rin talaga, di ba? Inuulit pa rin po talaga ni Wilkins Villanueva. Since 2004, wala daw po talagang Michael Yang na sangkot sa droga. Tibay, no? Tandaan nyo si Wilkins Villanueva po, dati po siyang PIDEA chief ni Duterte. At bago siya naging PIDEA chief, nagtrabaho din po siya sa Davao. So at least you get the at least you get the connections. Okay, sige. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Okay. So ito na yung conclusion natin dito, mga kababayan. Sa tingin nyo ba logical ba yon, mga kababayan? Sa tingin nyo ba meron bang logic yon? Na from 2004 na sinasabi ni Wilkins Villanueva, from 2004 hanggang 2023, si Michael Yang po ay hindi involved sa droga. Tapos, noong 2024 lang siya na-involved. Para sa inyo ba logical yon? Isipin nyo saka pa nasangkot si Michael Yang sa droga nung si Digong hindi na presidente. Alam nyo, yung may problema dito, yung PIDEA mismo. Malinaw naman mga ka-streetwise, no, na hindi po talaga logical na kung kailan pa nahuli si Michael Yang na sangkot
sa droga or connected sa droga, nangyari pa ito nung hindi na presidente si Digong. So ibig sabihin nung presidente si Digong, malinis si Michael Yang. Tapos ngayong hindi na si Digong ang presidente, dun siya naging sangkot sa droga. Parang mas lalong lumakas pa ang loob ni Michael Yang nung si Duterte hindi na presidente. Parang ang labo naman nun. Hindi ko makuha yung logic doon ni Wilkins Villanueva. And actually, itong si Congressman Conghon, napikon na rin po ito kay Wilkins Villanueva eh. So ito last video na to. Sige. Gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, PIDEG. NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. So nakita nyo, di ba, noong panahon ni Digong, lahat po ng ahensya na inappoint po ni Digong ang mga sekretary, kinlear po si Michael Yang, 2021. Samantalang sa Quadcom po, nahuli po nila si Michael Yang na sangkot sa droga. So ibig sabihin nun, mas maayos pa pala yung Quadcom mag-imbestiga kaysa dito po sa mga ahensya kaysa po dito sa ahensya ng gobyerno ni Duterte dati. 'Di ba? Oh. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok. Ayan sinasabi niya talaga, doon lang daw po talaga pumasok si Michael Yang nung nagkaroon po ng drug haul sa Pampanga. Sinungaling talaga, no? Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong ma-damage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Sayang ka na naman eh. Na naman kayo eh. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Ay, dyan sa 378 na nanonood, naniniwala ba kayo dito kay Wilkins Villanueva? Naniniwala ba kayo sa kanya? O yung Mami TV, sinungaling, di ba? Nungaling. Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Correct. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Sinungaling po kayo. Ang dapat Sandali lang po. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago po kayo magsalita. Correct. Mr. Chair. Correct. Alam po natin na talagang ang dahilan po ng
ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim, dahil po in-appoint nga po ni ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang, katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya. Teka lang, tumatawag si Chris Ulo, ah. Teka lang. Mute ko lang muna. Ay, wala. Pinatay niya na. Loko-loko. Hindi man lang tinignan na kung nagla-live ba ako o hindi. So, ito mga kababayan. Ito na yung point natin ngayon. Ito na yung point natin. So, ngayon, sabi ni Wilkins Villanueva, hindi daw po nila nakitaan si Michael Yang na sangkot sa droga nung siya po yung PIDEA chief. So lumabas lang daw po yung pangalan ni Michael Yang, 2024 lang daw po. Para sa akin, it doesn't make sense. Nung napanood ko si Congressman Kong kanina na parang nagalit or parang nag-meltdown ng konti, sabi ko, parang out of poise ata si Congressman Kong dito. Pero nung inulit ko po yung part po na yon, may inis po talaga tayo kasi it doesn't make sense. It doesn't make sense mga kababayan. Kasi una sa lahat, so ibig sabihin, nung si Duterte yung presidente, si Michael Yang, malinis. Nung natapos na yung termino ni Duterte, doon naging sangkot si Michael Yang sa droga. Parang may mali po doon. Kasi ang point natin dito mga ka-streetways, no, kung magkakaroon man ng lakas ng loob si Michael Yang na gumawa po ng illegal transaction regarding po sa droga, gagawin niya po yan noong panahon ni Duterte. Na si Duterte po kaibigan niya, si Duterte po ay inappoint po siya bilang economic advisor. Doon po gagawa ng kalokohan yun si Michael Yang. Nung natapos po yung termino ni Duterte, doon na po maglalaylo dapat si Michael Yang. Isipin nyo, nahuli si Michael Yang na sangkot sa droga, tapos yung termino ni Duterte. So ibig sabihin nun, hindi kayo nagtrabaho ng maayos nung panahon ni Digong kasi hindi ninyo nahuli. Nakuha nyo yung point natin mga kababayan? So ngayon nahuli. Dati hindi. Dati malinis, ngayon hindi. So ibig sabihin ngayon lang naging sangkot sa droga si Michael Yang, dati hindi. Parang it doesn't make sense talaga. It doesn't make sense mga kababayan. Kaya nga nung medyo inintindi po natin yung senaryo kanina na yon, sabi ko, oo nga, mainis talaga tayo. Kung ganito talaga yung gagawin ni Wilkins Villanueva na magsisinungaling siya, talaga nakakainit naman talaga ng ulo. Isipin mo Michael Yang, sangkot sa droga nung wala na si Duterte sa Malacanang. Tapos dati, hindi sangkot sa droga, parang it doesn't make sense mga kababayan. Di ba? Oh. So yan no, so i-replay ko po ito no, diyan po sa team replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginawang pagsisinungaling po ni Wilkins Villanueva. Ako naniniwala po ako na pagsisinungaling po ito ni Wilkins Villanueva. Naniniwala po ako. Diba? Naniniwala po ako na sisinungaling si Wilkins Villanueva dito. Na talagang pinrotektahan talaga nila, diba? Na pinrotektahan talaga nila si Michael Yang nung si Duterte ang presidente. Diba? Oh. So yun, so paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then, ito yung next topic natin.